Blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-247th day na ating share na devotion video. And thank God it's Thursday. Kakatapos lang po ng ating Thursday devotion sa Alive in Christ page at hindi ko masyadong naabutan, so i-replay na lang natin. Ganyan naman ginagawa natin kapag hindi natin naabutan yung preaching o kaya yung devotion. So, nagre-replay tayo. So, kamusta naman po ang lahat? Ayan, parating pa lang po at nararanasan na o nararamdaman na yung paparating na typhoon o bagyo dito sa Hong Kong. And dito naman hindi tayo masyadong natatakot kung magkaroon ng typhoon, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na talagang sobrang affected ang mga Pilipino at maraming nasasalanta kapag nagkakaroon ng typhoon o bagyo. So, I do hope and pray that everything is well and we are all blessed in a different way. So, bago tayo dumako sa ating share na devotion video, pa natin kakalimutan ang mag-opening prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila kayo, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon. Maliit man ito, malaki, napapansin man namin o hindi, Panginoon. Pero ipinagpapasalamat na po namin gayon din po, Panginoon. Dalangin din namin para sa darating na pasukan ng mga estudyante o mga anak namin, Panginoon, that you are the God who will provide, Panginoon, will give them divine wisdom, Panginoon, protection, Panginoon, provision, Panginoon, and we know that they will excel in everything they do because we are doing it for your glory, Panginoon. Hindi po, Panginoon, sa aming gagawing pag-aaral, pagbuli-buli na inyong mga salita ngayon. Kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at hindi po kami, Panginoon, maging daluyan lang kami ng inyong kalwalhatian, Panginoon, at instrumento, Panginoon, ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita, ngunit hindi ang glory namin ang mataas, Panginoon, hindi ang karunungan namin ang mataas, Panginoon, kundi kayo lamang ang inyong pangalan, Panginoon, at ang divine wisdom at glory ninyo na dapat papurihan at itaas sa lahat, Panginoon. Habang buhay rin po at walang sawa kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, Panginoon, upang kami ay maging ligtas, Panginoon, na kagaya ngayon sa tulong ng Santong Espiritu or Holy Spirit, Panginoon, kami ay nakakapamuhay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. May we grow more in our faith to you, Lord God, in our relationship to you, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpala, pag-iingat, kalakasan, Panginoon, at maayos na samahan sa amin at sa aming mga amo, Panginoon. At dalangin namin sa lahat na makakapakinig, makakabasa o makakanood nito, Panginoon, na sila ay hindi lamang magiging tagapakinig, tagapanood o tagabasa, Panginoon. But because you will give them also the wisdom, the knowledge, and the courage, Panginoon, upang humayo at magpahayag na inyong mabuting balita, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan at alam pa man po ang mga hindi pa namin nabanggit sa aming panlangin ay alam namin idinigdag na ninyo. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako naman po tayo sa Lucas 22:54. Yan, sabi dito, ang title niya ay Ikinaila ni Pedro si Jesus. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro naman ay sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Message. Dito na nga mangyayari ang pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Yesus. Dahil nang tuluyang dinakip at hinuli ang Panginoong Yesus, ay dinala ito sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro naman ay nakasunod sa kanila pero malayo ang agwat o distansya sa mga ito. Application. Kung iisipin natin, paanong ikakaila ni Pedro ang Panginoong Yesus, gayong malapit ito sa Panginoon at parang magkakapatid na ang turingan ng mga ito. Subalit ito ang realidad ng buhay. Kahit sa ngayon na kung sino pa ang malapit sa iyo, sila pa ang magtataksil o makakasakit sa iyo ng sobra. Sa kagustuhan nila na protektahan ang kanilang sarili, gaya ni Pedro dito, ay may distansyo o medyo lumayo siya sa mga humuli sa Panginoong Yesus. Pero curious pa rin siya na malaman kung ano ang mga mangyayari, kaya bumuntot siya sa mga ito. Kapag nasa pinto tayo ng kapahamakan, sinusubukan nating humanap ng paraan para makatakas o makawala.
Subalit ang Panginoong Yesus ay hindi. Alam niya na dapat matupad ang lahat. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Alam naman natin na si Peter or si Pedro ay isa sa mga malapit din na mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga sa bawat journey ng ating Panginoon, nung siya ay nagmiministeryo dito sa mundo, nung narito siya, ay talagang isa si Pedro sa masunurin, laging nakabuntot, at laging kasama ng ating Panginoong Yesus, diba? Pero, yun nga lang, meron siyang specific na role na gagawin sa pagkakahuli sa ating Panginoong Yesus. At yun na nga ay ang ikakaila ni Pedro na siya ay kasama ng ating Panginoong Yesus, diba? So, yun nga, diba, meron tayong naging na salita dito sa application part na paano naman magagawa ni Pedro na magawa yun sa ating Panginoong Jesus, diba? Na kumbaga kung sa pagiging close, sobrang close sila, pero nagawa pa rin niya na pagtaksilan or ipagkanulong ating Panginoong Jesus. Yun na nga, ang unang factor is gusto ni Pedro na protektahan ang kanyang sarili, diba? Siyempre, iniisip niya siguro, ay makapangyarihan naman ng Panginoong Jesus, kaya niya iligtas ang kanyang sarili, kami wala kaming kapangyarihan na kagaya ng sa kanya, diba? Dahil syempre sa mga na-witness or nakita na rin nila na himala ng ating Panginoong Jesus. Ayun. Tapos, yun na nga, protektahan ng kanyang sarili, diba? And at the same time, isa din sa second na dahilan ay dahil hinayaan talaga o kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama or Abba Father na mangyari ang lahat ng yan na talagang ipagkakanulo or itatanggi ni Pedro na kasama niya o kakilala niya ang ating Panginoong Yesus dahil hindi pa yun yung oras o panahon para siya ay makulong or maparusahan, di ba? Mangyayari lang yun kapag yung sa sarili niya na once he know that he was forgiven by God sa kabila ng ginawa niya yan sa ating Panginoong Yesus is dun pa lang siya magiging effective na until the end of his life is magiging tapat na siya na lingkod ng ating Panginoong Jesus, diba? Na kung saan they will be a great apostle, diba? Yung mga magagawa nilang mga miracle or himala na hindi nila sukat akalain na magagawa nila, pero dahil the Lord Jesus nung siya ay umakyat na sa kalangitan, ay ibinigay na ang kapangyarihan na meron siya para magpagaling, humaghimala, makabuhay ng patay at mag-ebanghelyo sa lahat sa kanyang mga alagad. Ayan, diba? Tapos yun na nga, sa buhay natin, diba, iniisip natin na bakit kung sino pa yung mga mahal natin, mga kapamilya natin, sobrang mga BFF or best friends natin, diba? Pero sila pa yung nagkukos ng sobrang nakakasakit sa ating puso at damdamin, diba? Pero sabi nga, parang this is a part of life, diba? Na hindi mo maaasahan ang tao dahil syempre ang tao likas na makasalanan, diba? May kahinaan, may iba't ibang takbo ng pag-iisip na hindi natin pwedeng kontrolin, diba? Merong halimbawa, may iba na kagaya ni Judas, diba? Pinagtaksilan niya ang ating Panginoong Yesus dahil sa pera or pananalapi, diba? Dito naman kay Pedro is kay Peter is parang nga self-protection, na para ma-protection na ng kanyang sarili ay kailangan na itanggi niya na kasama siya ng ating Panginoong Yesus para hindi siya hulihin, para hindi siya ipapatay, or kung ano yung mararanasan ng ating Panginoong Yesus is hindi niya maranasan, diba? Pero sa last part ng kanyang buhay, ang naging parusa sa kanya ay maipako din sa krus. Pero ang ginawa niya, hindi niya ginawa na yung kagaya ng pagkakapako sa ating Panginoong Yesus na nakatayo. Sa kanya is pabaliktad, diba? Dahil sabi niya hindi kayang atimin ng kanyang puso na yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus at pagkamatay niya is ganun din yung magiging paraan ng pagkamatay niya. Gusto niya iba dun sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, diba? Na yun nga, nakabaliktad yung pagkakapako sa kanya sa cross bilang isang martyr na naglingkod sa ating Panginoon. And even dumanas ng mga persecution, dumanas ng mga
pang-aapi at pananakit ng iba, pero sabi niya, walang-wala yun sa mararanasan niya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil doon, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang pag-uusig, talagang tanging puro pagpapasalamat at napakaganda at di maipaliwanag na buhay sa piling ng ating Panginoon, di ba? So yun, if ever man na dumadanas ka na may mga kapamilya, may mga kaibigan, at talagang sobrang malapit sa iyo na sobrang nakakapanakit ng iyong damdamin, na parang feeling yun na yung katapusan ng buhay mo, di ba? Sabi nga, don't lose hope. Ang ating pag-asa, ating hope ay nasa ating Panginoon. Siya magbibigay sa atin ng lakas, ng loob, lakas ng katawan, di ba? Na hindi kayang pantayan ng kahit anong bagay or kahit anong yaman dito sa mundo, di ba? Sabi nga, hindi man tayo totally maging mayaman through financially, pero kapag mayaman naman sobra ang yung spiritual life is you are truly blessed, diba? Pero may iba talagang pinagpapala ng Diyos na balanse. Merong blessed financially at meron din blessed through health and lahat ng bagay na hinahangad niya, kagaya ni Abraham, diba, na namuhay as a righteous man at our father of faith. Ayan. So, yun lang, tayo ay laging magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ano man ang mangyayari sa atin is we know that God has a great plan for our life. So, naman po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all end into prayer. Amin namin Diyos na makapagalan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bagaman kagaya sa nangyari sa talatang ito, Panginoon, na ikinaila kayo ni Pedro, Panginoon. Subalit, matapos niyang ma-realize, Panginoon, ang kanyang pagkakamali, nag-repent at humingi ng tawad sa inyo, Panginoon, ay nanumbalik ang kanyang faith at lalong higit na mas naglingkod hanggang sa dulo ng kanyang buhay upang mapaglingkuran at mapasalamatan kayo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon. Ito man ay sa trabaho, sa negosyo, mga utang o mga naloko man sila o na-scam, Panginoon. Alam po namin na ibabalik ito na siksik, liglig at umaapaw sa mga taong nawalan o nagkulang, Panginoon. And we know, Lord God, na dahil kung ano ang karapatan na mayroon ng Panginoong Yesus, kami din ay mayamang mga anak niya na, Panginoon, dito sa mundo. At nawa, habang kami ay nabubuhay, ay gamitin namin ang mga yamang ipagkakaloob ninyo, Panginoon, para sa expansion ng inyong kingdom, Panginoon, at upang mas lalong marami mga kaluluwa o mga tao, Panginoon, ang maabot ng mga pagpapalang ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Din, Lord God, we pray for the healing, Panginoon, sa lahat ng mga physical, spiritual, mental, psychological, Panginoon, na malubhaman ito o hindi, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, at pinagaling niyo na kami, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At kung inyong kalooban po ay ang pagpapahinga ng physical na katawan, Panginoon, ng mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay nawa matanggap po ito na maluwalhati at maluwag sa dibdib na mga maiiwang mga kapamilya, Panginoon, o mga kakilala, Panginoon, and rest assured, Panginoon, na ang mga mahal namin sa buhay ay namumuhay ng masaya at payapa, walang sakit, walang karamdaman, walang pagtanda, Panginoon, at wala ng kamatayan, Panginoon, sapagkat kasama at kapiling na nila kayo, Panginoon. Ngayon din, Lord God, we pray para sa mga pastors, priests, evangelists, teacher, prophets, Panginoon, mga leaders, at kahit mga ordinary members, Panginoon, all the body of Christ, Panginoon, iba't ibang denomination, iba't ibang mga pangalan, Panginoon, that you will be the center of every workers, Panginoon, para sa inyong ubasan, Panginoon. Sabi nga ninyo, marami ang mga aanihin sa ubasan, Panginoon, ngunit kakaunti lamang ang mga mag-aani, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalong higit, na mas marami pa ang maging eager, Panginoon, to know you more, to have a deeper relationship sa inyo, Panginoon, at mag-aral upang
maipahayag, Panginoon, ang inyong ebanghelyo sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang sulok ng mundo o ng kahit sa iba't ibang mga planeta pa ay maaabot ng inyong kalwalatian, ng inyong glory, Panginoon, at ng good news ninyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ngayon ay nagdiriwang ng Independence Day, Panginoon, ang araw ng kalayaan, Panginoon. Pray, Lord God, for the peace, unity, Panginoon, and economic growth, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon, at sa mga leader mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na ipinagkaloob niyo, Panginoon, ay alam po namin na magkakaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo upang wakasan na, Panginoon, ang korupsyon at pagpapahirap sa bawat mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa taong ito at sa mga susunod na taon, Panginoon, ay lalo yung pagpapalain ng Pilipinas, Panginoon, upang wala ng mga Pilipino, Panginoon, na kakailanganin pa na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, kagaya namin mga OFW, Panginoon, na nagpupunta at nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Panginoon. Ngunit nagiging dahilan niyo po ito, Panginoon, upang makakilala sa inyo, upang may mga makilala, Panginoon, na makakatulong sa kanila upang mapatibay ang kanilang pananampalataya, Panginoon, o di kaya, Panginoon, ay magtulungan ang bawat isa, Panginoon, upang lumago spiritually and to know you more and to have a deeper relationship sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ito ang bansang aming pinagtatrabaho, Panginoon, at nagiging source of income namin, Panginoon, upang may maipadala kami sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon. Sabi niya nga, kung sino ang magpala sa Israel, Panginoon, ay pagpapalain, Panginoon, na mga Hudyo, Panginoon, will turn their back, Panginoon, at mananalig at sasampalataya at tatawag sa dakilang pangalan ng inyong butong na anak na si Jesus, Panginoon, upang ang lahat ng mga bansa, Panginoon, ay mga maging Christian country na, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na walang imposible at walang mahirap sa inyo, Panginoon. Kung kinakailangan o gusto ninyo, Panginoon, na mapagbago o di kaya, Panginoon, ay mapaganda ang buhay o sitwasyon ng mga tao o ng isang lugar, Panginoon, ay kayo po ang siyang magkakaloob dito. And sineselyuhan po namin, Panginoon, ang devotion na ito ng panalangin, Panginoon, at alam po namin na nakaabot na ang mga panalangin namin ito sa inyo, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Ayan po, sorry po. Medyo naubo ko. Na-dry ata dahil sa weather. So, inom lang po tayo ng tubig. Good night. God bless.